What's up everyone? So hindi naman ganun ka-special yung araw na to. Kaya simple lang naman ang lulutuin natin. Simpleng sweet and sour lapu-lapu. Sa mga mahilig sa isda, alam kong paborito nyo to. Ako din, paborito ko to. Mahilig kasi ako sa mga ulam na matatamis. Hinugasan ko na nga ng maigi yung isda. Hindi siya ganun kalansa. Tapos binudburan ko na ng asin. Sabi kasi ng lola ko, pagka nilagyan mo daw ng asin, ay hindi masyadong didikit yung balat ng isda sa kawali. At pampawala din pala to ng lansa. Huwag kayong mag-alala, hindi aalat yan. Kasi makapal naman yung balat ng lapu-lapu. Kasing kapal ng kapitbahay mong hindi nagbayad ng utang. Charing. Kinuha ko yung kawali namin na kasing laki ng palanggana ninyo. Tapos nilagyan ko ng 1 galong mantika. 1 galon kasi hindi lang to basta lapu-lapu. Giant lapu-lapu. Ramdam ko na ang init ng mantika kaya kailangan ilagay na natin tong isda. Medyo struggle yung pagprito ng isda. Sa sobrang laki ba naman nito, baka tumalsik lahat ng mantika sa akin. Buti na lang talaga nandyan yung pinsan ko sa gilid at sinabi niya, dapat daw unahin ko yung buntot. Kasi pag inuna mo daw yung ulo, baka mabagsak at tatalsik nga yung mantika. Pinatay ko na din pala yung apoy kasi sobrang init na ng mantika. At dahan-dahan ko nang nilapag yung isda. Kakalagay ko lang ng isda pero iniisip ko na paano ko siya babaliktarin. Parang mas mahirap ata. Kahit 1 galong mantika nang nilagay ko ay parang hindi pa kasya. Hindi pa nalublob yung buong katawan ng isda. Kaya kailangan nating buhusan ng mantika yung mga parte ng katawan na hindi nalublob sa mantika. Para mas maganda ang pagkaprito ng lapu-lapu ay kinuha ko yung magic na sandok. Tadang! Diba? Ang ganda ng sandok namin. Kakaiba. Parang kutsara. Alam ko na. Ice cream scoop. Sinigurado ko yung bandang ulo kasi malamang nakadikit na to sa kawali. Para pagbaliktad natin hindi tayo mahirapan. Ayan na. Mukhang luto na yung kabilang side. Pero ang hirap talaga niya baliktarin. Nahirapan ako kasi ang bigat. Nilublob ko muna ng maigi sa mantika yung bandang ulo para siguradong lutong-luto. Tapos binuhusan ng mantika para lutong-luto talaga. Eto na. Babaliktarin ko na talaga siya. Kailangan dahan-dahan kasi baka magkalasog-lasog to. Ang pangit naman ng itsura ng sweet and sour natin pag ganun, di ba? Yehey! Success! Nabaliktad natin siya nang hindi na-deform yung isda natin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ko ng mantika para maluto talaga siya ng maigi. At feeling ko din kasi papunta na yung mga bisita namin. Kaya nagmadali na din ako. Ayan na. Luto na yung isda natin. Kadako, aning isda. Di, mangyud maigo, oy. Ilagay ko na lang kaya sa stainless na batya to. So, luto na yung isda natin at ipasok na natin sa loob. Tingnan nyo naman. Lampas-lampas yung isda natin sa lagayan. Huy, wag kang tumalon. Siyempre, hindi magiging sweet and sour to kung walang sauce. Kaya, gawin na natin yung sauce. Ayon sa YouTube, ay mag-isa lang ng bawang, sibuyas, at luya. Sibuyas na puti ang ginamit ko dito. Pwede din naman yung pula. Pero, bakit nga pala tinawag na pula yun? Di ba violet yun? Hindi kaya color blind yung pangalan nun? Yung iba nilalagyan nila ng carrots after malagyan ng tomato sauce. Pero ako gusto ko yung ginigisa para wala lang. At para may tamis anghang, ay lagyan natin ng sweet chili sauce. Siyempre, hindi kompleto pag walang tomato sauce. Lagyan natin ng Hans. Hans, baka naman. Dahil malaki yung isda, piling ko kulang yung 1 pouch. Kaya dagdagan pa natin ng 1 pa. Ganito lang para simot na simot. Sayang din eh. At ang sikretong parabibo, yung oyster sauce. Ay, hindi pala. Ito pala yung sikretong parabibo. Yung toyong hindi ko alam kung anong pangalan. Basta nakita ko lang yan dito sa kusina. Siyempre, hindi magiging sweet and sour sauce to kung walang pineapple. Ayan, pwede din kayong gumamit ng tidbits, yung maliliit. Dahil nga malaki yung isda natin, kailangan malalaki din yung pineapple natin. Baka naman kasi matabunan at hindi na makita. Konti na lang at maluluto na to, kaya lagyan na natin ng salt and pepper. Haluin para ma-dissolve yung rock salt natin. Dinagdagan ko pala ng 2 kutsarang asukal para masakto yung tamis. Haluin at hayaan nating mag-simmer. Simmer? Ano yun? Ayun na siya, kumulo na. Kaya tikman na natin kung masarap na. Para sa akin, tama na yung lasa. Para sa akin lang naman. Pero syempre, depende naman sa inyo yan. At ang final touch natin ay yung bell pepper. Kasi ito yung nagpapabango sa sweet and sour natin. Halu-haluin lang natin at hayaan lang natin mga 1 minute. Habang inaantay natin yun, ay tikman muna natin tong homemade hamonado ni Daddy Chef. Grabe, ang sarap. Ilang araw kaya niya tong binabad sa pineapple juice. Uy, napapalunok. Ang sarap, no? Sarap tingnan. At heto na, luto na ang ating sweet and sour sauce. Alam nyo, kung maliit lang to na isda, nilublob ko na to dito. Kaso sobrang laki nito, kaya hindi malublob dito.
Kaya ginawa ko, binuhos ko na lang. Ganito naman daw talaga sa mga mamahaling restaurant. Binubuhos lang yung sauce para sosyal at pang Michelin star. Ayan na siya! Sa wakas, naluto na din natin ang sweet and sour natin. Tingnan nyo naman, napakasarap no? Oy, natatakam. O tara dito, kain tayo. At pagsaluhan natin itong sweet and sour na lapu-lapu. Napakasarap. Mag-comment ka dyan sa baba para invite kita. Mulingkod sa ako Gikapoy man kog niluto.